Good morning, sir. Good morning, classmates. My name is Susurahel Santillan. Our report for today is all about vlogging and blogging. First, introduction. What is vlogging? Vlogging became popular in mid-2000 with the rise of platforms like YouTube's. And began in late 1990s and early 2000, involving from personal online diaries to mainstream activity for business and influencers and hobbyists. So what is vlogging? Vlog stands for a video log. The term vlog is originally derived from a blog. It can be a short to long-lasting video coverage on a variety of subjects like business promotions, current affairs, technology products, and many more. So, key elements of vlogging. First is video content. Vlogs are visual with content that is typically delivered through a video. Then, number 2 is engagement. So, ang vloggers is interact siya directly sa mga audience through comments, live streams, and social media. Third is editing. Video editing is key in vlogging as vloggers enhance their footage with effects, music, and engaging visual. So, through editing, mas manindot or munindot pag yun ang vlogging kay ang background o gama music is na-edit. Number 4, platform is specific. Vloggers may tailor their content to the specific platform they use, like YouTube, Instagram, or TikTok, etc. Then, through understanding the community and style that works best. Number 5, monetization. Similar to blogging, bloggers can earn revenue through ads, sponsorship, product placements, affiliate marketing, or by promoting their own services or products. So, ang monetization is makakwarta ka ani kay tungod sa samot na akay gina-sponsoran. Importance of blogging. So, first is self-expression. Blogging allows individual to express their thoughts, ideas, and experience creatively. So, need gid kayo sa blogging ang self-expression. Second is influencing and inspiring others. So, kasagaran sa mga vloggers, ginayuse nila nga platform para ma-inspire o ma-influensya or ma-motivate ang mga viewers nila. Third is branding and marketing. For businesses and influencers, vlogging is an effective tool for branding. O kani siya is magamit siya para sa mas mapalago or ma-improve ang ilang pag-fan sa marketing. Number 6 is entertainment. At its core, vlogging is also from form of entertainment. Number 5, monetization opportunities. Successful bloggers often have opportunities to monetize their content throughout sponsorship, advertisement, and merchandise, turning a passion into a source of income. Kauban sa gingon gay na nga ang monetization is makaparta ka through sa sponsorship. Yes. Kung dili lang sa sponsorship is by sa subscriber or sa mga followers nimo. Pag dagan ang inana is makakwarta pug ka. Types of blogging. First is personal blog. This focus on the creator's daily life, thoughts, and experience. Second is travel blogs. These blogs showcase the creator's travels experience in different locations, cultures, and adventures. Third is review blogs. In these blogs, creator review products, services, and experiences. Fourth is fitness blog. Fitness blog focus on health, wellness,
and routines, offering workout tips, diet plans, motivation, and progress tracking to inspire and guide viewers in their fitness journeys. Last is gaming blogs. Gaming blogs share their gameplay experiences, tutorials, and reviews and live streams of popular video games. So that is the types of blogging. The personal blogs, travel blogs, review blogs, fitness blogs, and gaming blogs. Blog advantages. First is visual engagement. So, ang videos are inherently more engaging than written content because combined of visual, sounds, and personality. So, as well know, visual engagement is kanang combined ang visual, sounds, and personalities. So, that is a visual engagement. Second is build stronger connection. So, gaalaw sa mga vlogging is gaalaw siya sa mga creators to show the real self, body language and facial expressions, and voice tone. Third is increased retention. People tend to watch videos for longer periods than they read longer text. If sa kinsa naman pod, kapuyan dyan magbasa sa mga text. Number 4. Broader audience reach. Videos are more likely to go viral and be shared across platforms, leading to a larger, potentially global audience. Number 5 is search engine optimization or SEO benefits. Like vlogging can improve SEO, especially when optimized with keywords in the title, descriptions, and tags. Vlog disadvantages. So, vlog can lead to a privacy loss due to constant scrutiny of personal experiences and thoughts, causing stress and unwanted attention. So tungod sa vlogging is makawala gid siya sa privacy kay perminti man mo gina-record ang imong daily life samot na og everyday ka vlog. And also, vlogging requires significant editing and production work, potentially overwhelming some. And that is the vlog disadvantage. So, good morning classmates, good morning sir. So, before ko mag-start sa akong main topics about what is vlogging, so mag-trivia sa ta about vlogging and vlogging. So, sa at you observe, sa inyong na-observe, sa among gibuhat karon nagbuhat ni og video presentation about what is vlogging and vlogging. So, sa among gibuhat karon is one example of vlogging and vlogging because sa pagbuhat og PPT kailangan ta mag-write og mga informations sa internet. So na-apply na nato ang vlogging. So tanan mabudta kabalo sa atong mga classmate karanta kabalo nga ay tanan ta naka-experience na og or nakabuhat na og vlog o nakabuhat na butag vlogging. So ako ra ikuan karon nga ang sa among pagbuhat og video presentation is na-apply na nato ang duha, which is sa pagbuhat nato og PPT na-apply nato ang vlogging, and pagbuhat nato og pag-video sa ato ang video presentation is na-apply na nato ang vlogging. So kayo man naman ta og so proceed na ko sa akong main topic of what is vlogging. A vlog is an informal website consisting of discrete, often information, diary style text and entries. So ang vlogging daw is dili siya maingon nga ay nay two types of communication, di ba? Kung kuan ba mo is wala na ni sa mo ang topics, but ako lang ibalik, ako lang i-recall og kung saan yung duha kanang informal o formal. So para ma-explain na og tarong makataw example about informal and formal language or words.
For example, may mo ingon og nay mag-ask sa imong questions. Then mag-ingon ka og so mag-ingon siya pag maistorya nimo og imong feedback, mingon siya kuan mingon siya og thank you. So so imbes nga mo ingon ka og you're welcome, ang ingon nimo is no problem or no worries. So ang asa man ang formal ug informal dito. So ang kanang example sa informal is instead nga mayon ka og you're welcome, ang imong imong iingon is no worries or no problem. So ang muna yung example sa vlog. So ang vlog is a website consisting of discrete of information. So daghan kayo og types sa vlog, dili lang kay ang pag mayong tag vlog ay diary, newspaper, news nga kuan sa mga social media, more on social media, mga posting, mga shares. So dili lang kay kuan dili lang kay mura na gipokusan sa vlogging. So what is vlogging? Vlog is an online diary where users can post various content such as thoughts, photos, homework, and poetry for the world to see. So sa vlogging is na magamit sa una sa past pa dot sa mga wala pa na uso ang technology ni-exist na ang vlogging, unlike sa vlogging mas iwit siya ni-exist kay tungod sa dugay man nga na kuan dugay na igawas ang mga technology or dugay ni abot sa ato ang mga technology. So paggamit nato sa mga technology adisel pa ni exist si vlogging. It's because kay sa vlogging man jud is ginabuhat siya sa mga, for example sa kanang mga balita or newspaper nga pamilyar man siguro mga newspaper. So muna example sa vlogging. So vlog ranges scope from individual diaries to political campaigns, media programs and business. So dili lang kamo tong ingon ako kanina is dili lang ang vlogging mag-focus lang siya sa about balita or mga news, but magagamit yapon siya sa mga political. For example kanang kapag ngapit na ang election is mag-post sila about sa ilang campaign o mag-post sila about sa ilang mga plataporma kung katong mga tao nga katong moboto nga wala sila TV para makita nimo ang katong balita. So mo na igamit na nga katong mga politician nga magbuhat na lang og newspaper. So dito ibutang tanan o dito rewrite tanan ang ilang about sa ilang platform para ang katong uban nga dili tuwa sa mga, for example sa bukid is makabalog yapon kung sa ilang mga plataporma. So types of vlogs, personal. So personal vlog. So di na nako istorya ang definition na kabalo naman jud ta og kung sa ang personal vlog about sa imong personality o kung sa ang imong mga thoughts, mga ideas, schools vlog. So gamit kayo sa educational ang vlog no, sa kung magtudlo ang teacher dili siya matarong og explain or dili isod po kayo og magtudlo ka nga mag-vlog okay ra katong pandemic kay makaingon gid ka nga sa katong pag eskwela ni mo ato is more on vlogging din siya kay video video naman or online class naman ato that time katong pandemic era pa. Pero karon is kayo kanang ang ginagamit gud sa mga maestra is vlogging jud pagbuhat sa mga topics na so sports, so private some people make their vlogs private so share photos and information within families, companies or schools. So sa kanang mga private nga mga vlog, so pwede man ta magbuhat og vlog nga kanang i-private lang nato or kita lang ang makabalo, di ba? Sa politics, mga tong giingon ako sa ganina, politics vlogs. The elements of vlogging, written content. Vlogs are primarily text-based with additional image, infographics, or animated videos to support the written content. So, sa pagbuhat nato og vlog, kailangan natay content or natay nilalaman. Dili kay magbuhat ra ta og
magsulat ra ta dira or magbuhat ra ta og vlogging nga wala tay content or walay nilalaman or walay purpose ang atong gibuhat, no? So kailangan ko magbuhat og vlogging, ako magbuhat og vlog. For example, magbuhat og essay. So ang essay is example lang siya sa vlogging kay mag-write man tanong or so kung nalibog mo og kung sa ang difference sa vlogging and vlogging, ang vlogging is pag sulat na siya o pagsulat, din ang vlogging is pagkuha og video. So sa kuan mo to ang key elements of vlogging. So number 2 is search engine optimization or SEO. To reach a wider audience, vloggers often optimize their content for search engine. So kana for example magkuhan ka og mga article. So muna ang key elements of vlogging, no, sa kanang magkuhan ka og mga article ba. Then audience interactions, blogs can include comment sections for readers to interact with the author or others readers. So regular updates, many successful blogs post new content on a regular schedule to keep readers engaged. So sa regular updates muna katong nakapamilyar mo og Wattpad. Di ba sa Wattpad is na episode. So kung magsulat ra ka dito og Wattpad, then magbuhat ra story sa Wattpad, tapos ang imo lang ibuhat dito ay chapter 1. So pag mahuman na to sa mga readers, chapter 1, di ba burag bitin sila sa, di ba like may tag chapter by chapter, di ba nang ginay karugtong dapat dili kay sa chapter 1 mo end lang na dira ang story. So sa chapter 2 lain na pud nga story. So burag lain man, di ba pag may tag chapter 1 lain scenario ana. So kailangan i-update mo ang imong mga audience para kanang mas kawili-wili or mas mas ma-engage pa sila sa imong vlog. So kailangan dili kay for example magbuhat kag chapter 1 karon 2025, din magbuhat kag chapter 2 2026, di ba murag dili na masunod or malimtan na nila nga ay mo na ito ang nana mo ni sumpay di ay. So nana kailangan kung kuan wa kanang consistent imo pagbuhat og vlog. So monetizations, vloggers often monetize their sites through ads, affiliate marketing, sponsored posts, or by selling products or services. So dili lang kay naing ko naman ni kanina nga mo ni gyapon ni ang kuan key elements of vlogging. So same ra gyapon sila, no, sa vlogging is makakuha gyapon sila, maka-monetize gyapon sila og mga sponsored nga na, for example magbuhat ka og kanang i-describe nimo ang imong product. So dili kay na kay duha ka option. So magbuhat ka og mag-describe kasi yung product, no, pwede ka maggamit og vlogging, or kung gusto nimo og mas unique ang imong kanang pag-describe sa imong product, so magamit ka og vlogging para daghan gyud makakita kay lain mas kung para lang sa ako is mas advantage gud ang vlogging. Pero kung dili ka kabalo mag-vlog, ay na lang kay kung dili ka kabalo mag-edit sa imong vlog, ma-boring kayo imong vlog. So wala jud pamina sa imong vlog or di jud pon mahalin imong product. So kung nindot ka mo buhat, kung nindot ka mo edit, so why not pwede nimo gamiton ang vlogging. Pero kung para sa ako lang is kung sa tanan jud, kung taas ka or may ka mo vlog, so dito na lang ka. Kasi sa vlogging daghan pa kay kag process. So kaysa naman sa vlogging magsulat ra ka, so dito ka sa vlogging daghan kay kag magbuhat pa content, mag-edit pa ka nana. So dira ka sa vlogging. So mao ra man gyapon sila, no, kuan gyapon sila kuan gyapon sila sa imong product. So mao ra gyapon sila, pero kung gusto ka lisod is dito ka sa vlogging. So advantage of vlogging is to get started, low initial cost, no. One advantage sa vlogging, no, easy to get started, low initial cost. So kailangan dili man sa, di ba nakita tag mga vloggers nga man successful na. So ato ra makita sa ila is ang ilang pag-successful. Wala to nakita ilang challenges or mga struggles sa ilang gi naagihan before sila na successful. So kung mag-vlogging ka, kung mag-vlogging ka, dili kailangan jud ka og, for example, kailangan ka og kanang puhunan kay magpayat man ka og
dili man kay pwede mag-vlogging ka nga imong camera is kuan-kuan lang, di ba? Kailangan kung para nindot ang imong quality sa imong vlogging, kailangan magpalit ka og mga kuan pod, mga high quality nga mga technology. So allows for detailed in-depth content. So pag mayong ka og mga sa vlogging, dili ba jud siya nga ay sa vlogging dai rather. So dili siya kanang dili jud siya sa ma-explain og tarong, for example sa article. Di ba kung i-try daw nimo og vlog ang article, di ba kung say nakasulod sa article kaya i-try nimo nag-vlog, di ba di nimo ma-explain og tarong kay tungod kay mga pagmintag ko is mga lalom nga words or mga definitions, so di gini mo so dito lang kasakuan. So ang advantage sa vlogging, write out masulat nimo ang mga say gusto ng mga kuan. With more written communication and provides an opportunity to build a loyal audience over time. So disadvantage of vlogging, time consuming. So kung kanang taas kag time or gusto nimo og or taas kag vacant, so dito mo proceed ka sa vlog sa vlogging mo kunay naka-disadvantage sa ano kanang time consuming kay kanang dugay man jud siya, dugay ang process niya. Mabot pa ka og kanang kung magbuhat ka og example magbuhat kag chapter 1 sa imong story or magbuhat ka og kanang isulat nimo dito og sa imong product no ana. So kailangan jud og taas jud kay ka og panahon para buhaton siya, unlike sa vlogging nga kanang dali ra siya buhaton, ay dali ra siya for example dali ra siya buhaton ba kay igo ra ka mag-video pero lisod lagi og wala kay content or wala kay technology mo punay naka-disadvantage sa yaha. So requires consistent effort. So kailangan jud og consistent jud ang imong effort kung magbuhat ka og kuan jud mag-vlogging ka kay dili lalim jud ang magsulat, di jud tanan sa estudyante mo jud na ilang gikarap kanang pagsulat jud kay dili gid lalim. So somehow much og magbuhat ka og kuan, di ba, mag-vlogging na jud ka, di gid competitions. The vlogging words is highly competitive with millions of vlogs on the internet. So daghan kayo ka, so dili kay ano makita karon sa internet is more on kuan lang sila, more on vlogging lang sila, dili mas kana daghan jud og mga competitors ang vlogging kay dili man jud tanan tao is makabuhat sila og vlog. So limited visual appeal. So kung para lang sa ako kung for example magbuhat ka og vlogging, mas understanding jud ang vlogging, mas understanding jud siya kay for example kung nakay gusto ipasabot, so kung dili niya masabtan og dali, so i-drawing nimo na. So mura pud na siya sa vlogging pud and vlogging and vlogging. So mas dali jud masabtan sa audience ang vlogging kaysa sa vlogging. So vlogs are a crucial tool for self. So proceed na ta sa difference and similarities about vlogging and vlogging. So sa i-highlight so ang vlogging is searchable jud siya. Kanang kailangan need pa nimo or kanang ma-search nimo ba about or need pa jud nimo, for example magkuan ka og for example iputang na sa scenario nga mag-study ka. So kung nakay dili masabtan or nakay sa imong topics is nakay dili masabtan, so mo proceed ka sa vlogging. So unlike naman sa vlogging nga dili man exist na ang mga tutorial sa mga kuan, pero dili nimo sa vlogging lang is dili nimo makita dito ang iyang or simbas isa sa nalibog ko ikat. Balik po. So proceed na ta about sa difference and similarities, no. So ang vlogging is searchable siya, and sa vlogging is dili siya kanang dili mo siya ma-search through words. Kung ma-search man nimo siya
video sa Japon sa YouTube na ana, pero di mo siya ma-search sa kuan Chrome, or kung gusto nimo mangita og mga ideas, kailangan mo proceed ka sa vlogging para tayo mga sabitan. So ang kuan lang siya, ang similarity sa iya is same as sila magkatag og informations, pero na din siya so ang kuan same ra sila makatag og information in creating engaging visual content. So conclusion, so the choice between vlogging and vlogging largely depends on personal preferences, the nature of content, and the audience you want to engage. So nakadepende na sa imo o unsay gusto nimo ibuhaton, kung magbuhat ba ka og vlogging or gusto magbuhat ba ka og vlogging or vlogging, depende ra pod og kung makaya nimo magbuhat ka kuan vlogging, so or mo gyud ang imong gusto magbuhat ka vlog, so dito ka magbusit. Kung gusto ka magbuhat ka magbuhat og vlogging, so dito ka magbusit. So depende ra Japon og kanang unsa imong purpose. For example, magbuhat ka og, pero same ra Japon sila, for example magbuhat ka og ay mag-describe ko sa imong product, so same ra sa Japon sila og mao na maka-describe Japon ang vlogging, maka-describe Japon siya, pero ang vlogging pod same ra sila, makabuhat Japon ka og kana maka-describe Japon ka sa imong product. So mao na diri na nag-end akong report. So kung namoy question, so for example namo dyan mag-question ani about kung ang picture ba is kuan ba siya kanang kanang kung may tag picture kanang labot ba siya sa vlogging ang picture. So pag mayon ka og picture is dili na siya example sa vlogging. Example na siya sa vlogging. For example, magbuhat ka og newspaper. So ang tawag na ana is dili na siya kuan na siya itawag. Ang tawag na siya is photolog. Kanang mag-insert na ka picture sa imong vlog.